Alam mo ba yung bahay sa animated movie na Up? Inspired yun sa totoong buhay. Pero imbis na lolo, yung nagmatigas na hindi ibinenta yung bahay niya sa mga developers, in real life ay isang lola. Siya si Edith Macefield from Seattle, USA. Imagine this. Decades ago, nagpatayo si Edith ng dream house niya. But as the years go by, unti-unting napalibutan ang paligid ng bahay niya ng matataas na gusali. Yung mga dati niyang kapitbahay, wala na. Ibinenta na ang mga lupa nila hanggang sa nilapitan na din si Lola Edith ng mga developers at inalok na bilhin ang lupa niya. Alam mo ba kung magkano? $1 million o nasa 58 million pesos. Pero ang naging sagot ni Edith, no. Hindi dahil kulang ang pera, kundi dahil ang bahay na iyon ay itinuring na niyang buhay niya. Sa huli, itinayo ang commercial complex sa palibot ng kanyang maliit na farmhouse. At dahil sa kwentong ito, sinasabing isa ito sa inspirasyon ng pelikulang Up. Pero si Edith hindi nag-iisa sa kwento niya. Kasi may isang pamilya naman sa Australia na tinanggihan ng napakalaking offer na 1.8 billion pesos. Sa Quakers Hill, malapit sa Sydney, Australia, may isang pamilyang naging usap-usapan, ang Zamit family. Yung lupa nila, dating farmland. Pero habang unti-unting naging subdivision ang buong paligid, ang lupang ito ang huling natirang malawak na green space. Ayon sa mga eksperto, kung ibebenta at hahatiin sa residential lots ang lupa, aabot sana ito sa humigit kumulang 50 million Australian dollars o mahigit sa 1.8 billion pesos. Pero tumanggi ang pamilya. Hindi dahil sa presyo kundi dahil para sa kanila, ang lupang ito ay simbolo ng kanilang kasaysayan at pamumuhay. Ngayon, tumungo naman tayo sa Chongqing, China. Dito nakilala si Wu Ping, isang babaeng tumangging umalis sa kanyang bahay kahit itinatayo na ang isang malaking shopping mall sa paligid niya. Mahigit na 280 families ang nagbenta na at umalis dito sa lugar na to. Pero si Wu Ping, siya lang ang nanatili. Tinawag ang mga ganitong tahanan na nail houses. Parang pako na hindi matanggal kahit pukpukin mo. Kaya ang ginawa ng mga developers, sinuloy nila ang construction palibot sa bahay niya. Ang bahay ni Wu Ping ay literal na naging isla sa gitna ng hukay at gusali. At the end, matapos ang matinding media attention at public pressure, nagkaroon sila ng settlement at bagong tirahan. Pero ang tanong na naiwan, hanggang saan ang progreso at kailan ito nagiging pang-aabuso? Eto pa, sa bansang China ulit. Ganito ang nangyayari kapag isang highway ang itinayo mismo sa tabi at ibabaw ng bahay ng isang tao. Dahil tumanggi ang homeowner na ibenta ang lupa, napilitan ng gobyerno na paliitin ang kalsada sa bahaging iyon. Nang offer pa ang Chinese government ng sobrang taas na presyo para mabili ang property. Pero matigas ang may-ari. Ayaw talaga niyang isuko ang bahay. Dahil iyon na lang ang natitirang pamana ng kanyang mga magulang na pumanaw na. So yun na nga mga kamagkano. Kung ikaw ang nasa sitwasyon nila at kung inalok ka ng milyon kapalit ng bahay mo, ibebenta mo ba o mananatili ka rin? Tara, pag-usapan natin sa comment section. I-follow mo na rin ako at mag-subscribe ka na sa YouTube channel ko. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.